Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 3. Well, I'm just waiting for you, Anya. Gusto mo ng alak? Yaya niya sa akin. Wala naman akong sagot sa kanya. Syempre, for this kind of weather, siguro kailangan nating magpainit, Anya. Napalunok na lamang din ako ng laway. Tumayo siya at kinuha ang isang bote ng alak sa kanyang rep. Inabutan naman niya ako ng wine glass. At kanya naman itong sinalinan. Sorry pero ayoko nang uminom. Sabi ko sa kanya, I still remember the night kisses me, that we shared our heavy sensation inside of us. Ninisihan lang niya ako. Just a bit pa. Pagpipilit pa niya sa akin. Inabot na niya sa akin ang may laman na wine glass and toast each other glass. Dahil hinihintay niya akong inumin ko ang alak na nasa baso ko. Dahan-dahan ko naman itong tinungga. Masakit sa lalamunan, gumagasgas pero natitiis ko naman at naubos ang unang sali niya ng alak sa akin. You like it? He smiled. I just sig. What more? Tanggi pa sana ako nang bigla niyang sinalina ng baso ko. Wala na akong nagawa, kundi inumin na lamang ang bawat alak ng kanyang sinasalinan sa baso ko. Nang medyo naramdaman ko na ang tama sa akin, tinigil ko na ang pag-inom pero si Joliper ay patuloy pa din sa paglaklak mula sa bote. Bakit hindi natuloy ang kasal ninyo? Tanong naman niya sa akin. Mahabang kwento eh, tugon ko na lamang sa kanya. Bakit nga? Pagpupumilit pa niya. Hayaan mo na Joliper. Ayoko nang isipin pa yon. Nasasaktan lang ako. Buntong hininga ko pa. Pinipilit ko naman na hindi maiyak, pero ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng paligid ng mata ko, kaya hindi ko rin natiis ang sadyang tumulo na ito. Maya-maya lamang ay nakaramdam ako ng mainit na yakap. Nawala ang lamig ng paligid ko sa saglit na yon. Ang sarap sa bisig ni Joliper. Shh! Stop crying! Alam mo, kapag ka ako ang minahal mo, hindi ka masasaktan. Anya, he wiped my tears at natawa na lamang din naman. Bumalik naman siya sa pagkakaupo niya sa kanyang upuan. Alam mo ba Joliper, dahil sa isang pagkakamali, mawawala lang yung 2 years na pinagsamahan naming dalawa. Ang sakit. He held my hand. E di hiwalayan mo na siya. Pa, ganun lang kadali yun, Anya. Tinignan ko naman siya. Medyo blurry na siya sa paningin ko. Isama mo pa ang luha sa mga mata ko. Hindi naman kasi ganun kadaling itapon yung pinagsamahan namin, hindi ba? Kahit anong gawin ko, mahal ko pa rin siya. Ilang beses na akong umiyak pagdating kay Jabinel. Punas ko pa sa luha ko. Sabay tawa. Don't know what to say pa. We should get over with it. With him, he said. Hindi na lamang ako nagsalita. Tinigil ko na rin ang pag-iyak ko dahil wala rin namang magagawa ang patuloy kong pag-iyak. Maya-maya lamang ay lumapit sa akin si Joliper. Tara sa kwarto. Tumango naman ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Mga ilang saglit lang namang nararamdaman ko ang lamig ng paligid. Naupo naman ako sa kama habang sinasarado ni Joliper ang pinto. Pagkaharap niya sa akin, ay agad niyang tinanggal ang kanyang t-shirt. Nakatitig lamang ako sa katawan niya. Well-built ang muscle niya. At may abs din ito. Magandang hulma ng katawan niya. Ang gwapo ng tindig ni Joliper. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Napaurong na lamang ako sa tuwing ilalapit niya ang kanyang kamay. Ganon din ang mukha. Hanggat sa nasagad na ang ulo ko sa headboard ng kama niya. Nakangisi lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata at mahabang pilik mata at nakatitig sa akin. Ramdam ko ang mainit niyang paghinga na tumatama sa mukha ko.
Kaya, nang nilapat ang kanyang malalambot na labi sa akin, napapikit na lamang ako sa ginagawa niya. Sa marahan niyang paghalik sa mga labi ko, ay nararamdaman ko ang labis na pagkasabik niya sa akin. Tuluyan naman akong gumanti sa paghalik niya. Naglaban ang aming mga dila at sa pagpapalitan ng mga laway. Nakakakuha lamang ako ng hangin kapag inaangat niya ang kanyang ulo. Kanyang pinasadahan ang aking leeg. Napaangat ang aking dibdib dahil sa sensasyong kanyang binibigay sa akin. Kanyang hawak-hawak ang magkabilang kamay ko. "Are you still a virgin?" he asked. I gasped of air and smirked. "Not anymore." Then he continued, kissing my lips. Pareho kami nagsasaya sa ginagawa namin. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo at huhubarin ang suot kong t-shirt, pero agad ko siyang tinulak palayo mula sa akin at umayos ng pagkakaupo. "Malito, Joliper. Malito," usal ko. "Anong mali?" "Pa, hindi niya rin naman malalaman eh." Inilingan ko na lamang din naman siya. "Uuwi na ako." Saka ko kinuha ang bag ko at sapatos sa tabi ng kama. Malakas pa ang ulan sa labas. "Dinala mo ko dito. Ihatid mo ko sa bahay," sabi ko pa sa kanya. Napabuntong hininga naman ito at muling sinuot ang t-shirt niya. "Tara na, sumunod ka na sa akin," aniya. Halata sa boses niya ang pagkadismaya. Kahit may tama na ako, nasa katinuan pa rin ang isip ko. Hinding-hindi na ako gagawa ng makakasira sa amin ni Jabinel. Tumuloy ako sa sasakyan at nanahimik na lamang doon. Nang ituro ko naman ang bahay ko ay mabilis din naman naming narating. "Salamat, Joliper. Napangisi naman ito sa akin. So, iniuwi mo na nga talaga yung t-shirt ha?" Aniya na napatingin naman ako sa suot ko at nakalimutan kong magpalit. At naiwan ko sa bahay niya ang dress ko. "Don't worry, ibabalik ko na lamang sa'yo." Sige. Salamat." Lalabas na sana ako ng sasakyan niya nang hawakan niya ang kamay ko. "Pa, handa ako. Handa akong mahalin ka," aniya. Nagmamadali na lamang din akong lumabas ng sasakyan niya at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Napasandal na lamang ako sa likod ng pinto at napahugot na lamang ng malalalim na hininga. Ano ba tong ginagawa ko? Sinisira ko ba talaga ang relasyon namin ni Jabinel? At magkikita pa kami ulit? Bakit pa? I woke up in the middle of the night. The place seemed cold. Parang gusto lamang pumikit ulit ng mga mata ko. Pero pinipilit kong tumayo at tumungo sa banyo. Pagkatapos kong magbanyo, babalik na sana ako nang isipan kong pumunta sa kwarto ni Jabinel. After that moment, we separated. Siya ay nasa guest room, habang ako sa kwarto naming dalawa. It's hard to feel asleep kapag ka nakasanayan mo nang may katabi ka dahil sa mga init ng yakap niya. Makakatulog ka na lamang. Tinungo ko naman ang daan at humarap sa pinto ni Jabinel. Napahugot pa ako ng malalim na hininga bago ako kumatok sa pintuan niya. Ilang beses kong inuulit ang pagkatok, ngunit walang sumasagot sa akin. Wala man lang nagbubukas ng pinto at bubungad sa akin ang isang Jabinel. But this is a different. Madaling araw na. I hope na malalim lang talaga ang pagkakatulog niya. So I get the chance to open the door. I slowly move the door forward. There's a creak sound, pero hindi naman maingay. At nang sumilip naman ako, I try to find Jabinel on his bed, pero hindi maka-adjust ang mata ko sa dilim ng kwarto niya. I search the light button on the wall, and when I touch it, binuksan ko naman ito. I was freezed to saw he wasn't there. Jabinel? Tried to call his name. Malay mo nasa banyo lang pala. I enter his room and open the CR. I sig when I found out that he's not also there.
Walang Jabinel. Akong nasilayan. Walang presensya ng taong mahal ko. Naupo naman ako sa kama niya at nahiga na lamang din. Hindi ko na naman napigilan na maiyak. Nagsisimula na namang tumulo ang mga luha ko. Simula nang tumulo ang mga luha ko. Ayoko na sana. Gusto ko sanang tumigil sa kaiiyak dahil wala rin namang magagawa. Pero masakit kasi I want to be his girl forever. Not just only a girl, but a wife to him. Princess, wake up! Nagising na lamang ako nang may yumuyugyug sa akin. When I opened up my eyes, napaayos ka agad ako ng upo na makita kong si Jabinel ang nasa harapan ko. Akala ko hindi ka na uuwi. Hawakan ko pa sana ang mga pisngi niya nang iniwas niya ito sa akin. Tayo ka dyan, matutulog ako. Aniya. Tumayo din naman kaagad ako at siya naman ang humiga nang padapa sa kama niya. Saan ka galing, babe? Matutulog ako. Lumabas ka muna. Buntong hininga ko pa dahil sa sinasabi niya. Huwag mo muna akong guluhin dahil aalis rin ako mamaya. Huwag ka nang mag-abala para sa akin, kaya ko ng sarili ko. Sige, my voice is shaking. Couldn't take such feeling like this. I look up, avoiding to fall out my tears. Sige babe, sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige na, lumabas ka na. Storbo. Inis na tugon pa nito sa akin. Tinataboy na niya ako gaya ng hand gesture niya sa akin. Tinataboy mo na ba talaga ako, Jabinel? Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Patutunayan ko sa'yo na kaya kong sabihin sa'yo na ikaw lang at wala nang iba. Hindi ako susuko sa pagkakataong ito. Lumabas na rin naman ako ng kwarto niya. Napatingin naman ako sa sarili ko at hindi pa rin pala ako nakakapagpalit ng damit dahil suot ko pa rin ang t-shirt na pinahiram sa akin ni Joliper. Tumuloy naman ako sa kwarto ko at pumasok sa banyo at naligo. Nagtagal ako ng 1 oras sa banyo. Ang dami-dami kong naiisip. Ang dami-daming pumapasok sa utak ko gayong hindi naman matanggap ng puso ko. Pagkalabas ko naman ng banyo ng kwarto ko ay bigla ko namang narinig na may nag-doorbell. Dahil nakatapis lamang ako ng tuwalya at mukhang importante ang isang yon, kaya hindi muna ako nagpalit ng damit at tumuloy palabas ng kwarto hanggang sa front door. Binuksan ko naman ang pinto. And when I opened the door, nanlaki na lamang ang mga mata ko. He waved at me. Hello pa? Napalingon naman ako sa likod. Malay mo na nandyan si Jabinel. At sinusundan na pala ako. Tinawag ko naman siya at pinalapit sa akin. Pumasok naman siya ng gate na may daladalang kung ano-ano. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kung maabutan kaya siya ni Jabinel, ano? Mukhang hindi ko magugustuhan kung anong mangyayari kung maghaharap sila. He smiled and handed over a folder. You left this on my car yesterday, he said. Kinuha ko naman yon sa kanya. At nang tinignan ko naman ito, naiwan ko pa ang portfolio ko ng mga design sa kotse niya kahapon. Ninitian ko na rin siya. Salamat pero yung dress ko dala mo ba? Tanong ko pa sa kanya. Oh, your dress? Aniya. Nakunot lang ang noo ko sa kanya. It's in my house. Dagdag pa niya sa akin. Hindi mo dinala? He shook his head no. Cause I know you visit my house again. Then he smirked. Hindi lang naman ako nagbigay ng reaksyon sa sinabi niya. He need to leave as soon as possible. Dahil hindi natin alam na baka nagmamatsyag na pala si Jabinel. Sige na, Joliper. Salamat. Isasarado ko na ang pinto. Nang pigilan niya ito. You are sexy on your white towel. He scanned me through my head. To steal. Hindi pa rin niya inaalis ang kamay niya sa pinto. At pinipigilan ang pagsara ko nito. Are you alone? He sneaked inside pero pinipigilan ko siya bago pa man siya makapasok sa loob. Joliper, please! Leave!
Baka magising pa si Jabinel, ani ko. Then he shrugged. Akala ko ba you left him? Akala ko pa naman sa akin ka na. He teased. Napataas na lamang ako ng kilay sa sinabi niya. Sige na, Joliper. Salamat ulit. But before he leave, tinatanong pa ako nito. Can I invite you again to my home? He asked. I rolled my eyes. Busy ako. Marami akong gawain na trabaho. Well, if you are free, then come to my house. Para na rin makuha mo yung dress mo. I wouldn't mind to give it back to you. Ikaw mismo ang gusto kong kumuha noon sa bahay ko. I sig in defeat. Sige na. If I have time, pupunta ako para kunin lang ang dress ko, okay? He nodded. Pero pahabol pa niya. Wala bang something na mangyayari? Muli ko naman siyang nilingon. Joliper, thank you na lang sa paghahatid nitong portfolio ko. At kung ano man ang gusto mong mangyari sa atin, please lang. May boyfriend ako. Saka ko sinara ang pinto. Medyo nanggigigil din ako dahil iniisip ko lang din siya. Nandyan si Jabinel. Hindi ko alam kung anong posibleng mangyari sa kanya kapag ka naabutan siya nito. Muli ko namang tinignan ang portfolio. Isang pagkakalalim na hininga ang nahugot ko nang tignan ko to isa-isa. Yung mga ideas mo, yung mga pinaghirapan mong isipin para lang may mapasa ka, tapos ipapaulit lang sa'yo dahil masyadong common ang design. Nakakawala ng gana rin minsan gumawa ng design, pero dahil ito lamang ang tanging trabaho, hindi ako pwedeng mag-give up dito. Nilapag ko na lamang din naman ito sa center table sa sala at bumalik sa kwarto para magsuot ng damit. Bago ako tumuloy sa kusina, ay sumilip ako sa kwarto ni Jabinel. Parang ang himbing ng tulog niya. Saan ba kasi siya galing? Pumunta na rin naman ako sa kusina para maghanda ng pagkain ng tanghalian. Kung nandito lang si Shanin sa tabi ko, pwedeng siya na lamang ang magluto sa amin dahil kahit pancham siya kung magluto, ay may ilalaban talaga. Pero ito, ako, kahit medyo trying hard, masarap naman. Hindi ko nga alam kung nasasarapan si Jabinel sa luto ko o hindi. Pero ilang beses niyang inulit na sa akin. Oo, lubos na lubos. Ang sarap daw nito. Napangisi na lamang din ako sa iniisip ko. Mga 1 oras akong natapos sa paghahanda ko. Pero nagpahinga naman ako saglit at tumungo sa sala. Napansin ko naman ang bag ng camera ni Jabinel doon. Hindi naman siguro niya ako makikita. Kung titignan ko, hindi ba? Kinuha ko naman ang bagong bili niyang cellphone, pero low battery naman pala. Bitiwan mo yan. Napaiktad ako nang marinig ko ang boses niya. Nang mapatingin ako sa kanya, sa lubong ang mga kilay at ang mga mata ay diretsong nakatutok sa kanyang cellphone na agad ko namang binalik sa loob ng bag nito. Naiintindihan mo ba ang privacy? Nisipan niya. Natawa naman ako sa sinabi niya. Boyfriend kita, Jabinel. May kailangan ka pa bang itago sa akin? Ani ko. Pero hindi niya ako sinagot. Pagtimplahan mo ako ng kape. Bilis! Saglit lang. Dali-dali naman akong tumayo at tumungo sa kusina. Kumuha naman ako ng tasa at pinagtimpla siya ng kape. Ilang saglit lang ay bumalik ako sa sala at inabot ko naman sa kanya ang tasa na hawak ko. Kinuha naman niya ito. Salamat. At least, napangiti ako doon sa sinabi niya. Saan ka ba galing? Inumaga ka na naman yata sa pagiging photographer mo. Tanong ko pa sa kanya. Ano bang pake mo? Nisi pa niya. Kasi boyfriend kita. Nag-aalala lang ako. Shh! Kung boyfriend mo ko, hayaan mo na lamang ako kung saan ko gustong magpunta. Parang sinabi mo na rin, Jabinel, na hayaan na lamang din kitang lumayo sa akin. Hindi ko naman yun magagawa dahil mahal kita. Sino yung maingay na nagdo-doorbell kanina? Asar niyang sabi. Ang kulit. Hindi makontento sa isang doorbell.
Anya pa. Napalunok na lamang ako ng laway sa sinabi niya. Kung nagtagal pa, si Joliper ay tiyak na mahuhuli pala siya ni Jabinel. Mabuti na lamang at pinaalis ko siya ng maaga. Wala yon, kaibigan ko lang. Tsaka, huwag kang mag-alala. Girlfriend mo ko. Kaya pagkatiwalaan mo ko. Girlfriend? Ngisi pa niya. Kalukuhan. Ano bang nagawa ko, Jabinel? Nilingon naman niya at tinigil ang pag-inom sa kanyang kape. At muli na naman niyang pinakita sa akin ang phone niya at ang kuhang may kahalikan ako sa picture. Kung maipapaliwanag mo lang sa akin itong nangyari, maayos naman ang lahat eh. At kapag ka nakita ko tong lalaking kahalikan mo, baka kamatayan ang abot niya sa akin. Ngisi pa niya. Handa kang pumatay para sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Pero parang naging tanga ko nang tawanan niya lang ako sa sinabi ko. Bumalik na lamang ako sa kusina para pagpatuloy ang natigil kong pagluluto. Hindi ko maiwasang hindi malungkot. Hindi isipin yung mga sinabi ni Jabinel sa akin. Iniisip niya ang kasalanan ko yun lahat, na ginagawa ko yon para hindi matuloy ang kasal naming dalawa. O mas, ginawa niyang rason yun para hindi talaga matuloy ang kasal. Napapaisip tuloy kaagad ako. Ang dami nang pumapasok sa utak ko pero hindi ko naman makuha ang kasagutan. Kasi nga, hindi ko alam. Wala sa akin ang hinahanap kong sagot. Matapos ang kalahating oras ng pagluluto, tinawag ko na si Jabinel para kumain. Sinabi kong sabayan niya ako na kumain. Pero wala pa daw siyang gana. Kaya naman, nauna na akong kumain. Ang hirap din kayang kumain na mag-isa, lalo na't nakasanayan mo ng may kasama. Tapos, yung nag-effort ka pang magluto, hindi ka pa rin niya sinasabayan. Nang matapos naman akong kumain, ay siya naman ang papasok ng kusina. Anong niluto mo? Masarap ba yan? O gaya naman ng dating sobrang alat? O kaya naman matamis? Nanliit ang mga mata ko sa sinabi niya. Ngayon ko lang narinig sa mga bibig niya yon. Nakaka-insulto para sa akin. Ay, sorry Jabinel ha. May pagbibigyan ako ng ulam. Kaya, bumili ka na lang ng sayo. Sabi ko sa kanya. Buti pa nga, kaysa sa kumain ako ng kaning baboy. Aniya at lumabas ng kusina. Narinig ko na ang yabag ng mga paa niya paakyat ng kwarto. Napaupo na lamang ako sa silya at inalis ko na lang sa isip ko yung mga sinasabi niya. Tumungo na lamang ako ng sala at naupo sa sopa. Pero nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makita ko sa harapan ko ang mga design ko na lukot na at basa mula sa kape. Sinubukan kong patuyuin pa ito pero napunit ito at hindi ko na rin magagaya pa. Napatingin na lamang ako sa hagdanan at kusang tumulo ang luha ko. Ano pa ba ako? Ano pa ba ako sa iyo, Jabinel? Ang pabigat mo naman. At dito na po nagtatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Maraming salamat po.